Ang ikalawa ng Pebrero ng 1943 ay nagtala ng isa sa mga pinakawasak na sandali ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang pagsuko ng ika-6 na hukbong Aleman sa Stalingrad. Ang pangyayaring ito na nagtatak ng pagkatalo ng eksenang alyansa sa silangang harapan ay hindi lamang sumagisag sa pagbagsak ng makinarya ng digmaang Nazi sa rehiyon, kundi nagsimula rin ng isang malupit na kapalaran para sa mga Aleman na sundalong bihag. Bago pa man ang kanilang pagsuko, tiniis na ng mga lalaking ito ang isang impyerno. Gutom, matinding lamig at ang labis na pagkapagod mula sa mga buwang labanan ang nagtulak sa mga tropang Aleman sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang kanilang hinintay sa ilalim ng pag-iingat ng mga Sobyet ay lumampas sa maiisip. Sa pilitang pagmartsa sa gitna ng nagyayelong taglamig ng Rusya, mga kampo ng bilanggo kung saan sumirit ang antas ng kamatayan, at mga taon ng sapilitang paggawa sa ilalim ng di makataong kalagayan. Susuriin natin ang madilim na kapalaran ng 71,000 sundalong Aleman na nabihag sa Stalingrad, isang kasaysayan ng pagdurusa, pagkaligtas at ng pinakamalupit na bunga ng digmaan. Totoo bang kasindilim ito ng sinasabi? Binigyan ba ng habag ang mga Nazi? Ano ang nangyari sa kanila? Stalingrad, ang bitag ng kamatayan ng silangang harap. Ang labanan sa Stalingrad ay isa sa mga pinakabrutal at pinakamapagsiyang sagupaan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula noong tag-init ng 1942, ang kampanyang ito ay kumatawan kay Adolf Hitler hindi lamang bilang isang estratehikong layunin, kundi rin bilang isang makasagisag. Ang pagsakop sa Stalingrad ay mangangahulugan ng pagkontrol sa mahahalagang rutang pangkalakalan at mga yaman mula sa Kaukaso, bukod pa sa isang tagumpay sa propaganda sa pagkuha ng lungsod na may pangalan ng pinunong Sobyet. Gayunman, ang sinimulan bilang isang ambisyosong opensibang Aleman ay nauwi sa isang patibong ng kamatayan para sa ika-6 na hukbo. Ang estratehiyang Aleman, pinamunuan ng mariskal ng hukbo na si Friedrich Paulus, ay hindi nabigyang halaga ang kakayahang lumaban ng mga Sobyet, gayon din ang matitinding kondisyon ng taglamig sa Rusya. Tiniyak ni Paulus sa kaniyang mga nakatataas na ang paglusob ay magiging mabilis, umaasa sa teknolohikal at taktikang kahusayan ng kaniyang puwersa. Ngunit agad na sinalubong ang mga tropang Aleman ng matinding paglaban sa bawat kalye at gusali ng Stalingrad. Ang mga Sobyet, sa pamumuno ni General Vasily Chuikov, ay gumamit ng estratehiyang labanan sa lungsod na kilala bilang Gyera ng mga Daga, kung saan nakikipaglaban sila sa malapitan sa gitna ng mga guho ng lungsod. Ito ay pumigil sa bentahe ng mga Aleman sa artileriya at mga tangke, ginagawang bawat metro ng pagsulong ay may hindi matatawarang kapalit. Habang tumitindi ang labanan sa lungsod, ang mataas na pamunuan ng Sobyet sa pamumuno ni Stalin at General Georgy Zhukov ay naghanda ng isang malawakang kontraopensiba na tinawag na Operasyong Urano. Noong ika-19 ng Nobyembre ng 1942, inilunsad ng mga puwersang Sobyet ang isang pag-atake mula sa dalawang panig. Pinalibutan ang ika-6 na hukbong Aleman at ang mga kaalyado nito sa isang nakamamatay na pagbitag. Ang kilos na ito, maingat na pinlano, ay sumilo sa mahigit 300,000 sundalo sa isang lugar na walang akses sa supply at walang pag-asang makatakas. Ibinunyag ng mga nadeklasipikang tala ng Sobyet pagkalipas ng ilang taon kung paano paulit-ulit na humiling ang mga komandanteng Aleman, kabilang si Paulus, ng pahintulot na umatras bago tuluyang maisara ang pagbitag. Gayunman, tinanggihan ni Hitler ang mga kahilingang ito. Iginiit na dapat manatili sa Stalingrad ang ika-6 na hukbo anuman ang mangyari. Sa isa sa kaniyang mga pakikipag-ugnayan, idineklara ni Hitler, mananatili ang ika-6 na hukbo sa Stalingrad. Isa itong usapin ng pambansang dangal. Ang epekto ng pagkubkob ay labis na nakapinsala dahil walang akses sa pagkain, bala o tamang kasuotan para sa taglamig. Nagsimulang mamatay ang mga sundalong Aleman sa gutom, matinding lamig at sakit.
Ang temperatura sa Stalingrad noong taglamig ng 1900 at 42 hanggang 1900 at 43 ay bumaba ng higit sa 20 antas sa ibaba ng nagyeyelo. Nagyeyelo ang mga tao habang nasa kanilang posisyon. Isang Aleman na bihag na nakaligtas sa pagkubkob ang nagsalaysay pagkalipas ng maraming taon. Araw-araw naming nasasaksihan ang pagkamatay ng aming mga kasamahan. Walang pagkain, tanging isang sabaw na parang tubig na hindi man lamang nakakabusog. Ang lamig ay hindi matiis at marami ang basta na lang nahihiga upang mamatay. Samantala, sinikap ng Luftwaffe na maghatid ng supply sa ika-6 na hukbo sa pamamagitan ng isang tulay panghimpapawid, ngunit nabigo ang operasyong ito. Mula sa 600 toneladang supply na kailangan araw-araw, tanging 1 hanggang 1.5 daan lamang ang nakararating. Bukod pa rito, hinarap ng mga eroplanong Aleman ang matinding putok ng mga Sobyet na panlaban sa himpapawid na naging sanhi ng pagkawala ng maraming sasakyang panghimpapawid at mga tripulante. Mabilis na lumala ang sitwasyon sa loob ng pagkubkob. Pagsapit ng Enero ng 1943, napilitang kumain ng mga kabayo, aso at maging ng mga daga ang mga sundalong Aleman upang makaligtas. Ang pagbagsak ng moral ay nagsimulang kumalat sa mga tropa at marami sa mga sundalo ay sumulat ng mga liham sa kanilang mga pamilya na hindi kailanman naipadala. Ang mga liham na ito na narecover ng mga Sobyet pagkaraan ay nagpapakita ng kalagayang psikolohikal ng mga lalaking naipit. Isa sa mga liham ay nagsasabing, "Mahal kong ina, kung nababasa mo ito, malamang ay wala na ako sa mundong ito. Napalilibutan kami at wala nang pag-asang matulungan. Ako'y pagod, gutom at nagyeyelo, pero sinusubukan kong maging matatag para sa iyo." Sa huli, noong 2 ng Pebrero ng 1943, sumuko si Friedrich Paulus na ginawang mariskal ng hukbo ilang araw bago sa pagsubok ni Hitler na pigilan ang kaniyang pagsuko kasama ang mga nalalabing bahagi ng ika-6 na hukbo. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na sumuko ang isang Aleman na opisyal na may ganitong kataas na ranggo na naging isang mahalagang sandali sa digmaan. Mula sa 300,000 sundalong unang naipit, higit sa kalahati ay namatay at humigit kumulang 71,000 ang naging bihag. Ang psikolohikal na epekto ng pagsukong ito ay malalim para sa mga sundalong Aleman at sa makinarya ng digmaang Nazi. Para sa mga mandirigma, ang pagsuko ay nangangahulugan ng pagharap sa isang ditiyak na kapalaran sa kamay ng mga Sobyet na para sa marami ay higit pa sa kamatayan ang kinatatakutan. Para sa rehimeng Nazi, ang Stalingrad ay isang dagok sa moral at sa imahe ng kawalang katalo ng hukbong Aleman. Sa panig ng mga Sobyet, ang tagumpay sa Stalingrad ay ipinagdiwang bilang isang panimulang pagbabago ng takbo ng digmaan. Ito ang simula ng sunod-sunod na opensibang magpapaatras sa mga puwersa ng eksenang alyansa pabalik sa Alemanya. Gayunman, para sa mga Aleman na bihag, ang pagsuko ay simula pa lamang ng isang bagong impyerno. Ang kapalarang naghihintay sa kanila sa ilalim ng pag-iingat ng mga Sobyet ay mas madilim pa, puno ng walang katapusang pagmartsa, gutom, sakit at sa pilitang paggawa. Ang Stalingrad ay hindi lamang isang pagkatalong militar, kundi isang patunay kung paanong ang digmaan ay kayang sirain hindi lamang ang katawan, kundi pati ang espiritu. Ang sinimulan bilang isang estratehikong opensiba ay nauwi sa isang patibong ng kamatayan para sa ika-6 na hukbo, isang kabanata na mananatiling nakaukit sa alaala bilang isa sa pinakamadilim na bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang simula ng ordeal, ang kamatayan mga marcha ng winter ng Russia. Ang pagsuko sa Stalingrado ang nagmarka ng simula ng isang mas walang awang paghihirap para sa mga Aleman na sundalong nabihag. Sa ganap na pagbagsak ng ika-6 na hukbo, sinimulan ng mga tropang Sobyetiko ang proseso ng paglilipat sa mga bilanggo patungo sa mga kampo ng trabaho sa loob ng Unyong Sobyet. Ang mga marcha na ito, na isinagawa sa gitna ng taglamig sa Rusya, ay naging entablado ng di mawariing pagdurusa kung saan ang lamig, gutom at pagkapagod ay kumuha ng napakalupit na kapalit. Mula sa sandaling iniutos ang pagsuko,
Ang mga nabihag na sundalo ay inalisan ng anumang kagamitang maaaring makatulong sa kanila laban sa klima. Ang mga bota ay pinalitan ng hindi angkop na sapatos o tuluyang kinuha, kaya't napilitang maglakad ng nakayapak sa nagyayelong niebe ang marami. Halos walang pagkain at ang tubig kapag naibibigay ay nagmumula sa maruruming pinagkukunan o tinunaw na niebe na agarang pinulot. Binanggit sa mga nadeklasipikang tala ng mga Sobyetiko na ang mga kalagayang ito ay hindi aksidente. Bahagi ito ng sinadyang pagkalkula upang parusahan ang mga bilanggo at pahinain ang kanilang pisikal at mental na resistensya. Ang mga temperatura sa panahon ng mga martsa ay madaling umabot sa 20 antas sa ibaba ng sero. Sa ilalim ng ganitong matinding kalagayan, ang mga bilanggo ay naglalakad ng maraming oras nang walang pahinga, tinatahak ang ilang dekada ng kilometro bawat araw. Ang mga hindi makasabay ay binubugbog o pinapatay sa mismong lugar. Isinalarawan ng isang nakaligtas sa kanyang alaala. Alam naming ang pagtigil ay nangangahulugan ng kamatayan. May mga nawalan ng malay sa sobrang pagod at ang mga gwardiya ay iniiwan na lamang sila roon, patay o naghihingalo. Wala kaming magawa upang tulungan sila. Sa kabuuan ng mga martsa, hindi lamang ang klima ang hinarap ng mga Aleman na sundalo, kundi pati na rin ang malupit na pagtrato ng ilan sa mga Sobyetikong sundalong nagbabantay sa kanila. Bagaman may mga utos na panatilihing buhay ang mga bilanggo upang magamit sa mga sapilitang paggawa, madalas ay kumikilos ang mga gwardya ng may kalupitan bilang paghihiganti sa mga karahasang ginawa ng mga Nazi sa lupaing Sobyetiko. Binanggit sa isang dokumentong nasamsam matapos ang digmaan kung paanong ang ilang bilanggo ay pinipilit dalhin ang mabibigat na kagamitan habang nagmamartsa na nagpapabilis sa kanilang pisikal na pagbagsak. Ang gutom ay mabilis na naging isa sa pangunahing tagapuksa ng mga bilanggo. Ang mga rasyon, kapag mayroon, ay binubuo lamang ng kaunting lumang tinapay o malabnaw na sabaw na hindi sapat para suportahan ang mga nanghihinang katawan. May ilang nagtangkang mabuhay sa pagkain ng mga ugat o kahoy habang ang iba ay namatay sa gutom habang nagmamartsa. Sa isang patutuong naitala ng mga Aleman na mananaliksik matapos ang digmaan, sinabi ng isang bilanggo, "May mga araw na pinapangarap lang namin ang pagkain. Kahit ano ay sapat na sana. Isang piraso ng karne, isang kapirasong tinapay. Ngunit ang meron lamang kami ay niebe at kawalan." Sa kabila ng matitinding kalagayan, ginamit ng mga Sobyetiko ang mga martsa hindi lamang bilang paraan ng transportasyon, kundi bilang anyo rin ng kontrol sa kaisipan. Ang di makataong pagtrato sa mga bilanggo ay malinaw sa bawat hakbang. Ang mga grupo ay palagi ang binibilang at inaayos muli, kadalasan ng walang paunang babala na lumilikha ng kapaligiran ng kawalang katiyakan at patuloy na tensyon. Maraming sundalong Aleman ang nawalan ng mga kasama sa gitna ng kaguluhan ng martsa, mga pagkakahiwalay na madalas ay tuluyan na. Para sa ilang bilanggo, ang paglalakbay ay nagtatapos na bago pa marating ang mga kampo. Isiniwalat ng isang tala ng militar Sobyetiko na sa 71,000 sundalong nabihag sa Stalingrado, libo-libo ang namatay sa panahon ng mga martsa. Napakarami ng mga namatay, kaya't ang mga daan na kanilang dinaanan ay punong-puno ng nagyelong bangkay, isang tahimik na paalala ng kabagsikan ng mga kalagayang iyon. Gayunpaman, hindi lahat ng sundalong Sobyetiko ay may ganoong ugali. Ang ilang gwardya, namulat sa kahirapan ng mga martsa, ay nagpapahintulot ng maiikling pahinga o nagbabahagi ng kaunting bahagi ng kanilang sariling rasyon sa mga bilanggo. Ang mga ganitong kilos, bagaman bihira, ay binanggit sa ilang mga patutuo bilang sinag ng pagkatao sa gitna ng karahasang nangingibabaw. Inalala ng isang Aleman na bilanggo makalipas ang ilang taon, "Binigyan ako ng gwardya ng isang piraso ng tinapay nang makita niyang hindi ko na kayang maglakad. Hindi ko makakalimutan ang gestong iyon, marahil iyon ang nagligtas sa aking buhay." Habang papalapit ang mga bilanggo sa kanilang huling destinasyon, ang pagkapagod at mga sakit ay lalo pang naging mapanganib. Ang disenteriya, pulmonya at tifo ay mabilis na kumalat sa mga nanghihinang lalaki na wala namang anumang access sa medikal
na pangangalaga. Ang ilang bilanggo ay piniling sumuko sa kamatayan habang ang iba ay desperadong lumalaban upang manatiling buhay. Binanggit sa mga nadeklasipikang tala ng mga Sobyetiko na sa ilang pagkakataon ang mga medikong militar ay nagtangkang magbigay ng batayang tulong, ngunit limitado ang mga yaman at ang prioridad ay nakatuon sa mga tropang Sobyetiko. Sa pagdating sa mga kampo, ang mga nakaligtas sa martsa ay halos hindi na makilala. Ang mahabang linggo ng pagdurusa ay nagbago sa mga kabataang malalakas na lalaki bilang anino na lamang ng kanilang dating sarili. Patuloy pa rin ang mataas na bilang ng mga namamatay kahit sa kanilang pagdating, sapagkat ang mga kalagayan sa kampo ay hindi nagbibigay ng tunay na pahinga. Ang mga martsa ng kamatayan ay naging paunang kabanata lamang ng isang pagdurusang tatagal pa ng maraming taon. Ang mga imahe at patutuo ng mga martsa na ito ay nananatili bilang paalala ng kabagsikan ng digmaan at ng kabayarang pantao ng tunggalian. Ang mga Aleman na sundalo na nabitag sa isang tanawin kung saan tila imposible ang kaligtasan ay humarap hindi lamang sa lupit ng taglamig sa Rusya, kundi pati na rin sa mga bunga ng isang digmaan na walang habag para sa mga natalo. Mga larangan ng kawalan ng pag-asa ang sistemang bilanggo ng digmaan ng Sobyet. Ang mga kampo para sa mga bilanggo ng digmaan ng mga Sobyetiko ay naging mas madilim pang hantungan para sa mga Aleman na sundalong nabihag sa Stalingrado. Ipinamahagi sa buong napakalawak na teritoryo ng Unyong Sobyetiko mula sa nagyayelong mga rehiyon ng Siberia hanggang sa tigang na mga tanawin ng Gitnang Asya. Ang mga kampong ito ay naging mga tagpuan ng matinding pagdurusa at labis na pagod sa paggawa. Para sa mga sundalo ng ika-6 na hukbo, ang pagdating sa mga kampong ito matapos ang nakapapagod na mga martsa ng kamatayan ay hindi nagtapos sa kanilang paghihirap, kundi nagbukas ng panibagong yugto ng di mawariing pasakit. Ang sistemang Sobyetiko para sa mga bilanggo ng digmaan ay idinisenyo sa pangunahing layunin na pagsamantalahan ang mga bihag bilang puwersang manggagawa para sa muling pagtatayo ng bansa. Matapos ang matinding pinsalang dulot ng pananakop ng mga Aleman, naging agarang pangangailangan ang muling pagbangon ng mga lungsod, pabrika at infrastruktura. Ang mga bilanggo na itinuturing na mga kaaway ng bayan ay ipinadala sa mga kampo kung saan hindi ang kanilang kapakanan ang prioridad, kundi ang pag-maximize ng kanilang produksyon. Ipinapakita sa mga deklasipikadong tala ng NKVD ang ahensyang Sobyetiko para sa seguridad na nangangasiwa sa mga kampo, kung paanong ang mga bilanggo ay ipinamamahagi ayon sa lokal na pangangailangang pang-ekonomiya. Napakasama ng mga kalagayan sa mga kampong ito. Ang mga bilanggo ay pinapatuloy sa mga pansamantalang barakong madalas ay walang pampainit at halos walang panangga sa matinding lagay ng panahon. Sa Siberia, kung saan ang mga temperatura ay maaaring bumagsak ng mas mababa pa sa 40 antas sa ibaba ng sero, lalong pinasahol ng kakulangan sa angkop na pananamit ang kanilang pagdurusa. Ang mga rasyon ng pagkain ay kakaunti. Kadalasang binubuo lamang ng lumang tinapay at malabnaw na sabaw. Isang dokumento mula sa pamunuan ng isang kampo sa oblast ng Novosibirsk ang nagsasaad na bawat bilanggo ay tumatanggap ng mas mababa sa 1,000 kalorya kada araw, isang halagang hindi sapat para sa mga nagtatrabaho ng hanggang 12 oras. Ang sapilitang paggawa ay isang palagiang katangian sa lahat ng kampo. Ang mga bilanggo ay ginagamit sa iba't ibang uri ng gawain mula sa muling pagtatayo ng mga tulay at gusali hanggang sa pagmimina ng mga mineral. Sa mga rehiyong may kagubatan, marami ang inatasang magputol ng mga puno, isang trabaho na napakabigat lalo na tuwing taglamig. Isinalaysay ng isang bilanggo na nagtrabaho sa pagtatayo ng isang linya ng rails ang mga kondisyon. Hindi tumitigil ang trabaho kahit gaano pa ang lamig o ang aming kalagayan. Payak ang mga kasangkapan at bawat paghampas ng pala ay paalala na kami ay nag-iisa, pinabayaan sa aming kapalaran. Mabilis ding kumalat ang mga sakit sa mga kampo. Ang malnutrisyon at maruruming kalagayan ay nagpapahina sa mga bilanggo na ginagawang bukas sa mga impeksyon tulad ng disenterya, tifo at tuberculosis.
Ipinapakita sa mga tala ng NKVD na sa ilang kampo, ang bilang ng mga namamatay ay lumagpas sa kalahati sa unang mga buwan ng operasyon. Ang kakulangan sa maayos na pangangalagang medikal ay nangangahulugang ang mga malubha ang sakit ay kadalasang hinahayaang mamatay sapagkat hindi na sila makakatuparan ng kanilang takdang gawain. Sa kabila ng matitinding kalagayang ito, may ilang bilanggo ang nakaligtas dahil sa mga ugnayang pantulong sa pagitan ng mga kasamahan. Bumubuo sila ng maliliit na komunidad sa loob ng mga kampo, nagbabahagi ng pagkain at nagtatanggol sa isa't isa laban sa pang-aabuso ng mga gwardiya. Ang mga ugnayang ito ay mahalaga upang mapanatili ang pag-asa sa isang kapaligirang palagi ang tinatambangan ng kamatayan. Inalala ng isang Aleman na bilanggo kung paanong sa isang kampo malapit sa Moskwa, ang isang grupo ng mga kasama ay nagpapalitan sa pagbabantay habang ang iba ay natutulog upang matiyak na walang mamamatay sa hypothermia sa gitna ng gabi. Ang mga uri ng trabahong itinalaga sa mga bilanggo ay nag-iiba batay sa rehiyon at lokal na pangangailangan. Sa mga lungsod na winasak ng pambobomba ng mga Aleman tulad ng Stalingrado at Leningrado, ang mga bihag ay ginamit upang alisin ang mga guho at muling buuin ang mga gusali. Sa mga lugar sa kanayunan, marami ang napilitang magtrabaho sa mga kolektibong sakahan kung saan ang kanilang paggawa ay mahalaga upang matiyak ang supply ng pagkain. Sa ilang pagkakataon, ang mga bilanggo ay inatasan sa mga proyektong may malawakang infrastruktura tulad ng pagtatayo ng mga dam at mga linya ng riles. Isang tala ng mga Sobyetiko ang nagsasaad kung paanong isang grupo ng mga Aleman na bilanggo ay lumahok sa pagtatayo ng isang planta ng kuryente sa Ilog Volga, isang proyektong nangangailangan ng labis na pagod at kumitil ng buhay ng marami sa kanila. Bihira ang mga tangkang pagtakas dahil sa distansya at matitinding kondisyon sa paligid ng mga kampo. Gayunpaman, may ilang bilanggo na sa sobrang pananabik sa kalayaan ay isinugal ang lahat upang makaiwas. Binabanggit sa mga tala ng NKVD ang ilang mga insidente ng pagtakas, bagaman kakaunti lamang ang nagtagumpay. Sa isang pangyayaring naitala noong taong 1945, isang grupo ng 5 bilanggo ang nagtangkang tumakas mula sa isang kampo sa Siberia, ngunit muling nabihag pagkalipas ng ilang araw. Mabagsik ang naging kaparusahan na nagsilbing babala sa iba pa. Ang pamunuan ng mga kampo ay patuloy na humaharap sa mga suliraning lohistikal. Limitado ang mga yaman at madalas na nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng pagpapanatiling buhay sa mga bilanggo at ng pag-maximize sa kanilang produktibidad. Isang panloob na ulat ng NKVD ang nagsasaad na sa ilang kampo, ang mga takdang trabaho ay sinadyang binabawasan sa mga buwang taglamig upang maiwasan ang matinding pagtaas ng bilang ng namamatay, habang sa iba, ang mga awtoridad ay inuuna ang pagtupad sa mga layuning pang-ekonomiya anuman ang kapalit. Sa pagtatapos ng digmaan, marami sa mga bilanggo mula sa Stalingrado ay namatay sa mga kampo. Sa 71,000 sundalong nabihag noong Pebrero ng taong 1943, 6,000 lamang ang nakaligtas upang makabalik sa Alemanya pagkalipas ng ilang taon. Ang napakababang bilang ng mga nakaligtas ay hindi lamang sumasalamin sa matitinding kondisyon ng mga kampo, kundi pati na rin sa epekto ng mga patakarang Sobyetiko ukol sa mga bilanggo ng digmaan. Ang mga kampong Sobyetiko para sa mga bilanggo ay hindi lamang mga lugar ng sapilitang paggawa, kundi naging mga espasyo rin ng tahimik na paglaban at pakikibaka para sa kaligtasan. Para sa mga nakatawid sa mga taong iyon ng pagkakabihag, ang mga pisikal at emosyonal na pilat ay nanatili bilang palagiang paalala ng halaga ng digmaan at ng kabagsikan ng isang sistemang hindi nagpapakita ng habag sa mga natalo. Sa pagitan ng gutom at sipon, mga kwento ng kaligtasan. Ang pagkaligtas sa mga kampo ng mga bilanggo ng digmaan ng mga Sobyet ay isang tuloy-tuloy na pakikibaka laban sa gutom, lamig at kawalang pag-asa. Para sa mga Aleman na sundalong nahuli sa Stalingrado, ang manatiling buhay sa gitna ng matitinding kalagayan ay nangangailangan ng kombinasyon ng pisikal na tibay, katalinuhan at higit sa lahat, ang pagtutulungan ng mga kasama.
Ang mga kwentong ito ng pagkaligtas bagamat puno ng pagdurusa ay nagpapakita ng lakas ng diwang pantao sa pinakamatitinding pagsubok. Ang gutom ang pinakamatinding kaaway. Ang mga rasyong ibinibigay ng mga bantay na Sobyet ay kakaunti lamang at ginawa lamang upang mapanatili ang mga bilanggo sa kondisyon na makakakilos pa. Ang tinapay na pangunahing pagkain ay madalas na mababa ang kalidad at hinaluan ng soup upang madagdagan ang dami. Ang mga sopas na gawa lamang sa tubig na may maliliit na piraso ng repolyo o patatas ay halos walang halagang nutrisyonal. Sa ilang kampo, ang pagkain ay ipinamamahagi batay sa pagiging produktibo ng mga bilanggo na nagbunga ng tuloy-tuloy na kompetisyon upang matupad ang mga kwota ng trabaho. Isang tala mula sa NKVD ang naglalarawan sa pulisiyang ito bilang isang paraan ng pagbibigay gana sa mga nahuli, bagamat sa katunayan ay lalo lamang nitong pinahina ang mga pinakamarurupok na bilanggo. Dahil sa ganitong kalagayan, marami ang napilitang maging malikhain upang makahanap ng karagdagang mapagkukunan ng pagkain. May ilang bilanggo ang nanghuhuli ng daga o nangongolekta ng mga ugat at damo sa paligid ng kampo. Isang patotoo na naitala ng mga Aleman matapos ang digmaan ang nagsasalaysay kung paano ang isang grupo ng mga bilanggo ay nakahuli ng mga uwak na lumalapag malapit sa kanilang baraks. Bagamat mataas ang panganib na maparusahan, ang ganitong mga sandali ng katalinuhan ang naging kaibahan sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa marami. Ang matinding lamig ay isa pang patuloy na hamon. Sa mga kampong matatagpuan sa Siberia at iba pang lugar na may matinding klima, ang temperatura ay regular na bumababa sa ibaba ng 30 antas sa ibaba ng 0. Ang mga bilanggo na nakasuot ng mga unipormeng sira-sira at hindi dinisenyo para sa ganoong lamig ay gumagawa ng pansariling paraan para makadagdag sa kanilang pananamit gamit ang mga sako ng yute o piraso ng tela na natagpuan sa paligid. Ang mga boot ay itinuturing na mahalagang bagay at ang mga wala nito ay gumagamit ng basahan upang ibalot sa kanilang mga paa. Kahit kaunti lamang ang naitutulong nito laban sa yelo. Ang mga gabi ay partikular na mapanganib dahil ang mga baraks na gawa-gawang hindi maayos, ang pagkakakonstruct ay kulang sa pagkakabukod. Maraming bilanggo ang natutulog ng magkakadikit upang mapanatili ang init. Sa ilang pagkakataon, ang mga mas malalakas na bilanggo ay salitan sa pagpupuyat upang tiyaking hindi mamatay sa lamig ang kanilang mga kasama. Isang bilanggo ang nagsalaysay taon pagkatapos, "Nagbabantayan kami sa isa't isa. Kung may isang tumigil sa paggalaw o paghinga, ginagalaw namin siya para matiyak na hindi siya bibigay sa lamig. Iyon lang ang magagawa namin." Ang pagkakaisa sa pagitan ng mga bilanggo ay isang mahalagang salik sa pagkaligtas. Sa isang kapaligirang ang karahasan at kawalang dangal ay karaniwan, ang maliliit na suportang grupo ay nagbibigay ng kaunting ginhawa laban sa araw-araw na kalupitan. Ang pagbabahagi ng isang pirasong tinapay, paghati sa isang kumot o simpleng pag-aalok ng mga salitang pampalakas ay nakatutulong upang mapanatili ang pag-asa. Ang mga network na ito ay hindi lamang basta-basta, kundi minsan ay organisado rin. Sa isang kampo malapit sa Moscow, ang mga bilanggo ay bumuo ng isang depormal na sistema para salitan sa mga pinakamatitinding gawain upang bigyang pagkakataon ang mga mas mahihina na makabawi. Bagamat nakapapagod, ang sapilitang paggawa ay minsan ding nagbibigay ng pagkakataong mapabuti ang tsansa ng pagkaligtas. May ilang bilanggo na inatasang magtrabaho sa labas ng kampo ang nakakaipon ng kaunting pagkain o materyales na maaaring ipagpalit. Isang dokumentong Sobyet ang nagsasaad na, sa ilang mga kaso, ang mga bantay ay nagbubulag-bulagan sa mga ganitong aktibidad dahil alam nilang ang mga nanghihinang bilanggo ay hindi gaanong epektibo. Gayunman, laging may panganib na mahuli at ang kaparusahan ay maaaring ikamatay. Ang mga sakit ay isa pang patuloy na balakid. Ang kakulangan sa nutrisyon ay nagpapahina sa resistensya ng katawan, kaya't ang karaniwang mga impeksyon ay nagiging parusang kamatayan. Ang disenterya, pulmonya at typhus ay mabilis na kumakalat sa masisikip at maruruming baraks. Sa kawalan ng maayos na medikal na atensyon,
ang mga bilanggo ay umaasa sa sariling lunas at pag-aalaga sa isa't isa. Isang bilanggo ang nagsalaysay kung paano ginamit ng kanyang mga kasama ang pinakulo ang niyebe upang hugasan ang kanyang sugat. Isang gawain na marahil ay nagligtas sa kanyang buhay. Ang epekto sa kaisipan ng mahabang taong pagkakakulong ay malalim. Ang kawalang katiyakan sa hinaharap, kasabay ng pagkawala ng mga kasama at tuloy-tuloy na paghihirap, ay nagtulak sa marami sa bingit ng pagkasira ng isip. Ang ilang bilanggo ay nakakahanap ng kaaliwan sa relihiyon, nag-oorganisa ng mga lihim na serbisyo sa mga baraks. Ang iba ay tumutula o sumusulat gamit ang mga uling upang isulat ang kanilang mga saloobin sa pader o sa piraso ng kahoy. Isang tala na natagpuan sa isang kampo malapit sa Kazan ang naglalaman ng mga tulang isinulat ng mga bilanggo. Ilan sa mga ito ay puno ng pag-asa, habang ang iba ay nagpapahayag ng matinding kawalang pag-asa. Gayunpaman, hindi lahat ay nakaligtas sa mga pagsubok ng pagkakabihag. Ang mga antas ng kamatayan sa ilang mga kampo ay lumampas sa kalahati ng kabuang bilang ng mga bilanggo sa mga pinakamalupit na taglamig. Para sa mga nakaligtas, ang pisikal at emosyonal na mga peklat ay sumama sa kanila nang matagal matapos ang kanilang paglaya. Isang nakaligtas ang nagsalaysay kung paanong kahit dekada na ang lumipas mula sa kanyang pagbabalik sa Alemanya ay palagi pa rin siyang nananaginip tungkol sa kanyang karanasan sa kampo. Sa mga panaginip ko, palagi akong naghahanap ng pagkain o tumatakas sa lamig. Hindi ko kailanman makakalimutan ang mga naranasan namin doon. Sa kabila ng lahat, ang mga kwentong ito ng pagkaligtas ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kakayahang makibaka ng tao. Sa gitna ng gutom, lamig at di makataong kalagayan, ang mga bilanggo ng digmaan ay nakahanap ng mga paraan upang lumaban at mapanatili ang kanilang pagkatao. Ang kanilang mga karanasan ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa kalupitan ng mga kampo ng Sobyet, kundi pati na rin sa kakayahan ng tao na umangkop at mabuhay kahit sa pinakamadilim na kalagayan. Katarungan o paghihiganti, ang pagtrato sa mga opisyal ng Aleman. Ang mga mataas na opisyal ng ika-6 na hukbo ng Alemanya na nabihag sa Stalingrad ay humarap sa isang kapalarang naiiba sa karaniwang mga sundalo. Habang ang karamihan sa mga bilanggo ay ipinadala sa mga kampo ng sapilitang paggawa, ang mga opisyal ay agad na inihiwalay at sumailalim sa isang maingat na isinagawang pagtrato. Para sa Unyong Sobyet, ang mga lalaking ito ay hindi lamang responsable sa estratehiyang militar ng alyansa, kundi mga simbolo rin ng isang rehimen na nais nilang siraan at sisihin sa publiko para sa mga kasindak-sindak na pangyayari ng digmaan. Ang mga interogasyon ay nagsimula halos agad pagkatapos ng pagsuko. Ang mga opisyal ay inilipat sa mga nakahiwalay na pasilidad kung saan ang mga espesyal na pangkat mula sa NKVD at ng pulang hukbo ay nagsagawa ng matinding interogasyon. Isiniwalat ng mga nadeklasipikang tala ng mga Sobyet na ang layunin ay hindi lamang makakuha ng impormasyong militar, kundi upang makabuo rin ng kasong propagandista laban sa rehimen ng mga Nazi. Si Friedrich Paulus, ang kumander ng ika-6 na hukbo at ang unang Aleman na mariskal ng larangan na sumuko sa kasaysayang militar ng Alemanya, ay isa sa mga pangunahing target ng mga pagsisikap na ito. Si Paulus na nabihag noong ika-2 araw ng Pebrero ng 1943 ay inilipat sa isang lihim na lugar kung saan hinarap niya ang sunod-sunod na interogasyong idinisenyo hindi lamang upang makuha ang impormasyon, kundi upang kumbinsihin din siyang makipagtulungan sa mga Sobyet. Ang mga transkripsyon ng kanyang mga pahayag ay nagpapakita kung paanong pinilit siya ng mga Sobyet na tuligsain sa publiko si Hitler at ang rehimen ng mga Nazi. Sa ilalim ng pangako ng mas mabuting kalagayan sa pamumuhay at sa katiyakang hindi siya papatayin, sa huli ay pumayag si Paulus. Kalaunan, ginamit ang kanyang patotoo bilang isang mahalagang kasangkapan sa mga paglilitis sa Nuremberg at sa propagandang Sobyet, kung saan kanyang kinondena ang mga kalupitang ginawa ng rehimeng minsan niyang pinagsilbihan. Hindi lahat ng mga opisyal na nabihag ay nakatanggap ng parehong pagtrato.
Yaong mga itinuring na responsable sa mga krimen ng digmaan ay isinailalim sa mga madaliang paglilitis na kadalasan ay ginaganap mismo sa mga lugar kung saan naganap ang mga kalupitan. Isang kilalang halimbawa ang paglilitis na isinagawa sa Stalingrad kaagad pagkatapos ng pagsuko, kung saan ilang opisyal ng Alemanya ang nahatulang kamatayan dahil sa kanilang pakikilahok sa pagwasak ng lungsod at pang-aabuso sa mga sibilyan. Ang mga pagbitay na isinagawa sa publiko ay naglalayong magpadala ng malinaw na mensahe sa parehong mga bilanggo at sa sambayanang Sobyet. Hindi palaging agad isinagawa ang mga pagbitay. Sa ilang pagkakataon, ang mga opisyal ay pinanatiling nakakulong sa loob ng mga buwan o kahit taon bago litisin. Ginagamit ng mga Sobyet ang panahong ito upang mangalap ng karagdagang ebidensya at tiyakin na ang mga paglilitis ay magkakaroon ng inaasahang epekto sa propaganda. Binanggit sa isang tala ng NKVD kung paanong ang mga patotoo ng mga karaniwang sundalong nabihag ay ginagamit upang idiin ang mga opisyal sa layuning bumuo ng isang magkakaugnay na salaysay ng pagkakasala na magpapaliwanag sa mga hatol. Kabilang din sa mga opisyal na nabihag ay ang mga tauhang itinuturing ng rehimeng Sobyet na kapaki-pakinabang sa kanilang layunin. Ang ilan sa kanila ay pinili upang lumahok sa mga programang ideolohikal na muling paghubog, kung saan itinuturo ang mga prinsipyo ng komunismo sa pag-asang maiging bahagi sila ng panig ng mga Sobyet. Bagamat karamihan ay tumanggi sa mga inisyatibang ito, ang ilan tulad ni General Walter von Seydlitz-Kurzbach ay pumayag na makipagtulungan sa mga Sobyet. Si Seydlitz, na dating namuno sa isang katawan ng ika-6 na hukbo sa Stalingrad, ay naging pinuno ng Liga ng mga Opisyal na Aleman, isang organisasyong nilikha ng mga Sobyet upang itaguyod ang pagsuway sa rehimen ng Nazi sa hanay ng mga bilanggo ng digmaan. Gayunman, hindi lahat ng opisyal na nabihag ay isinailalim sa paglilitis o ginamit sa propaganda. Ang ilan ay nawala na lamang sa malawak na sistema ng mga kampo ng sapilitang paggawa ng mga Sobyet, kung saan naranasan nila ang parehong kalupitan ng mga karaniwang sundalo. Isang ulat panloob ng NKVD ang nagsasaad na sa ilang pagkakataon hindi pinapansin ng mga lokal na autoridad ang ranggo ng mga bilanggo at itinalaga sila sa mga gawaing labis ang bigat, anuman ang kanilang ranggo militar. Dahil dito, ilang mataas na opisyal ang namatay nang hindi kinilala, malayo sa mga ilaw ng mga paglilitis at kampanya ng propaganda. Ang mga kalagayan ng pagkakakulong ng mga opisyal ay lubhang nagkaiba-iba ayon sa kanilang kahalagahang estratehiko o propagandista. Yaong mga may matataas na ranggo, tulad ni Paulus, ay tinirhan sa mga pasilidad na medyo maayos kung saan sila ay binigyan ng sapat na pagkain at may akses sa mga libro at kagamitang panulat. Sa kabaligtaran, ang mga opisyal na may mababang ranggo ay kadalasang nakararanas ng kalupitan, humaharap sa gutom, lamig at sakit sa mga kalagayang katulad ng sa mga karaniwang sundalo. Ang mga paglilitis sa mga opisyal na Aleman na nabihag ay nagsilbiring instrumento upang pagtibayin ang salaysay ng mga Sobyet hinggil sa digmaan. Sa mga prosesong ito, ang mga krimen ng rehimen ng Nazi ay inilahad bilang mga gawa ng kabangisan na salungat sa mga ideal ng katarungan at pagkatao na itinataguyod ng Unyong Sobyet. Gayunman, malabo ang hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti. Ang mga publikong pagbitay at mga hatol ng sapilitang paggawa ay hindi lamang naglalayong parusahan ng mga may sala, kundi upang palakasin din ang kontrol ng mga Sobyet sa salaysay ng digmaan. Isa sa mga pinakakontrobersyal na aspeto ng pagtrato sa mga opisyal ay kung paanong ang kanilang karanasan pagkatapos ng digmaan ay hinubog ng kanilang mga naging desisyon habang nakakulong. Yaong mga nakipagtulungan sa mga Sobyet, tulad ni Paulus, ay humarap sa pagtanggi mula sa kanilang mga kababayan sa kanilang pagbabalik sa Alemanya. Sa kaso ni Paulus, ang kanyang pakikipagtulungan sa mga Sobyet ay naging dahilan upang siya ay itakwil sa kanlurang Alemanya, bagamat tinanggap siya ng may kaunting simpatya sa silangang Alemanya, kung saan siya namuhay sa kanyang huling mga taon. Samantala,
Ang mga opisyal na tumangging makipagtulungan o yaong pinalaya matapos ang mahabang taon ng pagkakapiit ay humarap sa matinding hamon sa kanilang muling pag-angkop sa lipunan. Marami sa kanila ang bumalik na may malalang suliranin sa kalusugan at may malalim na puot laban sa rehimeng Sobyet. Ang mga lalaking ito na minsang namuno sa mga tropa sa labanan ay natagpuang nakikipaglaban upang makahanap ng kanilang lugar sa isang Alemanyang nahati at nasa proseso ng muling pagbangon. Ang pagtrato sa mga opisyal ng Alemanya na nabihag sa Stalingrad ay nagpapakita ng pagiging masalimuot ng katarungan sa panahon ng digmaan. Bagamat ang ilan ay responsable sa mga karumaldumal na krimen, ang iba ay simpleng sumusunod lamang sa utos sa isang labanan na walang habag sa mga natalo. Ang mga paglilitis, pagbitay at mga kampanyang propagandista ng mga Sobyet ay hindi lamang nagpaparusa sa mga pinuno ng ika-6 na hukbo, kundi nagiiwan din ng pamana ng mahihirap na tanong hinggil sa hangganan ng katarungan at paghihiganti sa konteksto ng isang digmaang ganap. Ang mga huling nakatayo, ang mababang rate ng kaligtasan ng mga nahuli. Noong taglamig ng 1,943, matapos ang pagbagsak ng Stalingrad, mahigit 71,000 sundalong Aleman ang nahuli ng pulang hukbo. Sa mga iyon, 6,000 lamang ang nakabalik sa Alemanya sa pagtatapos ng digmaan. Ang kabagsikan ng kanilang sinapit ay isang madilim na patunay ng mga kahihinatnan ng pagkatalo at ng matitinding kondisyon na kanilang hinarap sa mga kampo ng bilangguang Sobyet. Sa kabila ng matitinding pagkalugi, ang antas ng kaligtasan ng mga bilanggo ng digmaan sa Stalingrad ay kapansin-pansing mababa, na siyang nagbukas ng mga tanong tungkol sa mga tiyak na kondisyong nagtulak sa napakataas na dami ng namatay. Sa pagsusuri sa mga sanhi ng mataas na antas ng pagkamatay, mahalagang isaalang-alang ang mga salik na nagambag sa trahedya, ang kakulangan sa pagkain, mga sakit, matinding pisikal na pagkapagod at kalupitan ng pagtrato. Ang gutom ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming bilanggo ang hindi nakaligtas. Matapos ang mabangis na labanan, ikinulong ang mga bilanggo sa kahindik-hindik na kalagayan. Napakakaunti ng pagkain at ang mga bilanggo na lubhang nanghina na sa mga naunang labanan ay pinilit na mamuhay sa isang napakakonting dieta na hindi sapat upang mapanatili ang kanilang mga lupaypay na katawan. Ang kakulangan sa nutrisyon na sinabayan ng walang awang lamig ng taglamig sa Rusya ay naging sanhi ng mabilis na pagbagsak ng kanilang kalusugan sa mga sakit, impeksyon at malnutrisyon. Ang malupit at hindi makataong pagtrato mula sa mga gwardyang Sobyet ay isa ring mahalagang salik sa mataas na bilang ng mga nasawi. Malinaw ang patakaran ng Sobyet hinggil sa mga bilanggo ng digmaan. Walang simpatya ni konsiderasyon sa mga nahuli. Inilarawan ng propaganda ng rehimen ni Stalin ang mga sundalong Aleman bilang mga mananakop at kaaway ng sambayanang Sobyet. Dahil dito, itinuring ang mga bilanggo hindi lamang bilang mga natalong sundalo, kundi mga may sala rin sa mga krimen ng digmaan. Marami sa kanila ang pinilit gumawa ng sapilitang paggawa sa matitinding kondisyon, habang ang iba naman ay sinailalim sa mabibigat na parusa kahit walang dahilan. Ang pambubugbog, pagtatrabaho sa maruruming kalagayan at mga biglaang pagbitay ay pangkaraniwang mga gawain na siyang lalong nagpataas sa dami ng namatay. Ang kakulangan sa pangangalagang medikal ay isa ring mapaminsalang salik. Sa gitna ng digmaan, hindi natanggap ng mga bilanggong Aleman ang kinakailangang lunas para sa kanilang mga sugat o karamdaman. Ang matinding lamig, kasabay ng kakulangan sa gamot at pagbagsak ng mga pasilidad, ay nagdulot na kahit ang mga simpleng sugat ay madaling magka-impeksyon at ang mga sakit gaya ng lagnat na dulot ng bakterya, disenterya at kakulangan sa bitamina ay kumitil ng maraming buhay. Napuno ang mga pansamantalang ospital at hindi na nito nakayanan ang dagsa ng mga may sakit at sugatan na lalo pang nagpabigat sa kalagayan. Sa paghahambing ng antas ng pagkamatay sa Stalingrad sa ibang kampanya para sa mga bilanggo ng digmaan, kapansin-pansin ang matitinding kaibahan. Bagaman naging malupit rin ang kalagayan ng mga bilanggo sa iba pang mga labanan tulad ng sa unang digmaang pandaigdig o sa ikalawang digmaang pandaigdig, sa iba't ibang prente, kakaunti ang umabot sa antas ng kabagsikan na naranasan ng mga Aleman sa Stalingrad.
Sa iba pang bahagi ng silangang Prente o sa mga bilanggo sa kanlurang Europa, may mga nakaligtas, ngunit ang kalagayan sa Stalingrad ay natatangi dahil sa laki ng pagkatalo ng Aleman at sa mga patakarang pagganti ng Unyong Sobyet. Isiniwalat ng mga deklasipikadong lihim na dokumento mula sa panahong iyon na ang pagtrato sa mga bilanggo mula sa Stalingrad ay itinuring na halimbawa ng paghihigante ayon sa pananaw ng mga Sobyet. Sa mga unang buwan matapos ang pagkahuli, inilipat ang mga bilanggo sa mga kampo ng konsentrasyon sa Siberia kung saan napakabagsik ng mga kondisyon ng pamumuhay. Ang temperatura ay bumababa sa mapanganib na antas tuwing taglamig at ang siksikan sa mga kampo ay lalong lumalala sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga salaysay ng mga nakaligtas, hindi masikmura ang kanilang sinapit. Tinuturing nila kaming parang hayop, kailan may hindi nila inisip na kami tao. Ani ng isa sa kanila, inaalala ang walang katapusang araw ng sapilitang paggawa, nakapapagod na mga martsa at kakulangan sa pagkain. Ang pagkakaiba sa kalagayan ng mga bilanggo ng digmaan sa iba pang kaparehong sitwasyon, gaya ng mga nahuli sa iba pang mahahalagang labanan, ay kapansin-pansin din. Sa kanlurang Prente, halimbawa, maraming bilanggong Aleman ang nakatanggap ng mas makataong pagtrato at mas matiising kalagayan. Bagaman hindi rin ito ligtas sa pang-aabuso, ang mga patakaran sa mga bilanggo sa kamay ng mga kaalyado ay karaniwang mas maluwag na nagbunga ng mas mataas na antas ng kaligtasan. Gayunpaman, kahit ang mga nakaligtas sa pagkabihag ng mga Sobyet ay madalas na nagbalik na may mga pinsalang pisikal at psikolohikal na kanilang dadalhin habang buhay. Ang mababang antas ng kaligtasan ng mga bilanggo mula sa Stalingrad ay naging paksa ng pag-aaral ng mga historiador na ang ilan ay naniniwalang ang patakarang pagganti ng Unyong Sobyet ay hindi lamang kaugnay ng kalagayan sa mga kampo, kundi pati na rin sa propagandang ipinalaganap ng rehimen ni Stalin ukol sa revolusyonaryong katarungan. Ang pagkakahuli sa mga sundalong Aleman ay itinuring bilang paghihiganti sa mga tao ng pananakop ng Nazi at sa mga karahasang dinanas ng sambayan ng Sobyet sa ilalim ng Ikatlong Reich. Hindi na ito simpleng usapin ng digmaan, kundi paghihiganti sa mga kasuklam-suklam na krimen noong pananakop. Sa ganitong konteksto, ang mga bilang ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Sa 71,000 bilanggo ng digmaan na nahuli, 6,000 lamang ang nakabalik sa Alemanya. Ang tanong na patuloy na pinagdedebatihan ay kung ang mga pagkaluging ito ay may iwasan sana kung nagkaroon ng ibang kalagayan o kung ang patakarang pagganti at ang walang awang lamig ng taglamig sa Rusya ay walang kapatawarang humatol sa mga bilanggo sa isang malupit na kapalaran. Sa mga pangyayaring ito, makikita hindi lamang ang desperasyon ng mga sumuko, kundi pati ang hindi mapigilang kabayaran ng digmaan sa sangkatauhan. Ang kasaysayan ng mga lalaking ito na inialay sa malupit na katotohanan ng digmaan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kasalukuyan, iniiwang hindi maburang alaala sa kolektibong gunita ng mga nag-aalaala sa mga karumaldumal ng nakaraan. Ang mahabang paghihintay, paglaya at pagpapauwi. Ang proseso ng pagpapalaya sa mga Aleman na bilanggo ng digmaan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay naging mahaba at komplikado. Mula noong 1949 hanggang sa mga unang taon ng dekada 50, libu-libong sundalong nabihag sa Stalingrad ang nagsimulang palayain, bagamat marami pa rin ang nanatiling bihag sa iba't ibang kampo sa Unyong Sobyet. Ang repatriasyon ay naging isa sa mga pinakamalalaking hamon para sa mga autoridad ng Alemanya at ng Unyong Sobyet, sapagkat ang mga kondisyon ng mga bilanggo at ang kontekstong pagkatapos ng digmaan ay nagpapahirap sa anumang pagsubok na makabalik sa normalidad. Sa simula, naging mabagal ang pagpapalaya ng mga bilanggo. Ang muling pagtatayo ng Europa matapos ang digmaan ay isang mahabang proseso at ang kalagayang pampulitika sa pagitan ng Unyong Sobyet at ng mga kapangyarihang kanluranin ay nakaapekto rin sa repatriasyon. Ang mga bilanggong pinalaya ng mga Sobyet ay kadalasang inililipat sa ilalim ng hindi magandang kalagayan. Sa kabila ng kanilang kalayaan, ang mga bumabalik sa Alemanya
ay humaharap sa isang realidad na ganap na naiiba sa kanilang nakasanayan bago sila mabihag. Pagbalik nila, marami sa mga bilanggo ang natagpuan ang kanilang mga tahanan na winasak, hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Ang Alemanya pagkatapos ng digmaan ay puno ng pagkakawatak-watak at pagkasira at ang mga bilanggong bumabalik na nanghihina dahil sa mga tao ng pagmamalupit, sakit at gutom ay nakararamdam ng pagiging dayuhan. Ang pagkakahiwalay sa kanilang mga dating tahanan at ang pagbabagong anyo ng kanilang sariling bansa ay isang mas malalim na hamon. Yaong mga lumipas ang maraming taon sa ilalim ng rehimeng Sobyet at tinitingnan bilang mga taksil ng ilan sa kanilang mga kababayan, ay kadalasang hindi tinatanggap ng mainit. Sa isang lipunang muling binubuo ang pambansang pagkakakilanlan, ang mga bilanggo ay tinitingnan ng may pagdududa at kung minsan may pagkapuot. Marami ang humarap sa kawalan ng pangunawa mula sa sarili nilang mga pamilya na hindi lubos maunawaan ang mga paghihirap na naranasan nila habang nasa pagkabihag. Ang mga alaala ng digmaan kasabay ng mantsa ng pagiging isang bilanggo ay nag-iwan ng malalalim na bakas sa kanilang kaluluwa at katawan. Ang mga salaysay ng ilan sa mga nakaligtas ay nagpapakita ng malalim na sugat na iniwan ng mga taong puno ng pagdurusa. Parang galing ako sa ibang mundo, sabi ng isang pinalayang bilanggo na 7 taon nang nakakulong sa Siberia. Pagdating ko sa bahay, wala akong makilala. Hindi ito ang aking bansa, hindi ang aking mga tao. Masyado na itong nagbago. Ang ganitong damdamin ng pagkalito ay karaniwan sa mga bumabalik, sapagkat ang oras na ginugol sa mga kampo ng bilanggo at ang sinapit nilang pagkalupig ay nag-iwan sa kanila ng pakiramdam na sila'y wala na sa lugar. Ang kanilang dating mga ugnayang pampamilya at panlipunan ay hindi na gaya ng dati. Marami sa kanila ang nakaramdam na para silang mga estranghero sa isang bansang, kahit nagsisikap muling buuin ang kinabukasan nito, ay naging ganap ng iba para sa kanila. Ang mga pisikal na kalagayan ng mga bilanggo ay isa rin sa mga pinakamatitinding bunga ng kanilang pagkabihag. Ang malnutrisyon at mga karamdaman na dinanas habang nasa mga kampong konsentrasyon ay naging dahilan upang marami sa mga napalaya ay hindi na muling makibagay sa normal na pamumuhay. Ang kanilang mga katawan ay nanghihina, unti-unting nauubos ang lakas bawat araw, at ang kanilang mga espiritu ay hindi na katulad ng dati. Madalas silang makaranas ng hirap sa paghahanap ng trabaho o muling pagsasama sa pang-araw-araw na buhay na lalong nagpapalalim sa kanilang pag-iisa. Malalim din ang naging epekto sa kanilang kaisipan. Ang trauma ng pagkakabilanggo, ang walang humpay na paghamak at ang mga kasindak-sindak na karanasang dinanas sa mga kampong Sobyet ay nag-iwan ng mga pilat na kanilang bit-bit sa buong buhay nila. Ang panlipunang stigma na pinalakas ng mga naratibo ng digmaan ay nakaapekto rin sa mga napalaya. Sa isang Alemanyang naghahangad ng muling pagbangon, ang pagiging isang bilanggo ng digmaan ay naging isang tanda. Ang propagandang Nazi at ang imahen ng matapang na sundalong Aleman na itinaguyod ng rehimen ni Hitler ay hindi na angkop sa realidad ng isang talunang Alemanya. Ang mga dating bilanggo ay kadalasang nakikita bilang mga lalaking nabigo sa kanilang tungkulin at hindi natupad ang mga inaasahan sa kanila. Ipinapakita ng mga salaysay na maraming pinalayang bilanggo ng digmaan ang nakadama ng matinding presyo na agad makapagbagong buhay at iwanan ang nakaraan, kahit ito ay halos imposibleng gawin. Ang pagbabalik sa buhay sa Alemanya ay naging isang walang katapusang pakikibaka. Ang mga pamilya ay nagsikap na muling itayo ang kanilang mga tahanan, ngunit kadalasan ay nahahati sila dahil sa mga tensyong pampolitika pagkatapos ng digmaan. Ang mga bumalik ay humarap sa isang watak-watak na Alemanya, isang bahagi ng bansa ay nasa ilalim ng impluwensiya ng mga Sobyet at ang isa pa ay okupado ng mga puwersang alyado. Ipinapakita ng mga salaysay ng mga nakaligtas ang hirap ng pag-angkop sa bagong realidad, isang realidad kung saan marami sa kanila ang nakadama na sila'y ganap ng wala sa lugar. Echoes ng nakaraan, pagninilay sa Stalingrad at sa mga bilanggo nito.
Ang labanan sa Stalingrad, isa sa mga pinakabrutal na sagupaan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay nag-iwan ng malalalim na pilat kapwa sa mga sundalong Aleman at Sobyet. Para sa Ikatlong Reich, ang pagkatalo sa Stalingrad ay nagmarka ng simula ng pagbagsak nito, habang para sa Unyong Sobyet, ito ay naging simbolo ng paglaban at tagumpay laban sa mananakop na Nazi. Gayunman, napakalaki ng naging kabayaran sa buhay ng tao sa magkabilang panig. Para sa mga bilanggong Aleman, hindi nagtapos ang digmaan sa kanilang pagsuko. Sa maraming kaso, doon pa lamang ito nagsisimula. Ang kalupitan ng kanilang pagkabihag na puno ng gutom, sakit at pagmamaltrato ay naglantad sa di makataong kalagayan na kinailangang tiisin ng mga bilanggo ng digmaan sa loob ng maraming taon. Ang pagtrato sa mga bilanggo ng digmaan sa Stalingrad at sa iba pang mga kampong konsentrasyon ng Sobyet ay nagpapakita ng pagkakahiwalay ng etika at digmaan. Ang mga batas ng digmaan gaya ng Kumbensyon ng Geneva na nagtatakda ng makataong pagtrato sa mga bilanggo ay hindi pinansin ng magkabilang panig sa iba't ibang pagkakataon. Ang mga salaysay ng mga nakaligtas sa Stalingrad ay nagpapahayag ng isang kawalan ng malasakit sa buhay ng tao na tila siyang umiral sa mga tunggaliang iyon. Sa katunayan, ipinakita ng mga kalaunay na declassify na lihim na tala ng mga Sobyet na hindi lamang pinabayaan ng mga autoridad ang mga bilanggo, kundi ang kalagayan sa mga kampo ay sinadyang gawing di makatao. Ang epekto ng Stalingrad ay nananatili sapagkat ang alaala ng labanan ay patuloy na simbolo ng trahedya at ng katatagan ng tao. Ang mga aral ng kasaysayan tungkol sa pagtrato sa mga bilanggo ng digmaan at ang etika sa panahon ng tunggalian ay umaalingaw-ngaw pa rin hanggang sa kasalukuyan, lalo na sa gitna ng mga usapin hinggil sa paggalang sa karapatang pantao sa harap ng mga makabagong tensyong pandigma. Bagaman, hindi na maaaring baligtarin ang nakaraan, ang pagninilay sa mga pangyayaring ito ay nananatiling mahalaga upang maiwasan ang pag-uulit ng ganoong mga kasuklam-suklam na karanasan.